Bulkang Kanlaon, nananahimik. Inakyat ng ilang turista, nag-ingay, nagalit daw ang bulkan, nagbuga ng bato at usok, at bigla na lamang 3 buhay ang kinuha nito. Hindi raw nag-aalala ang mga naninirahan sa may paanan ng bulkan dahil ang pagputok daw ng Kanlaon ay galit lamang sa mga umakyat dito. Ngayong nakabawi na ito, mananahimik na raw itong muli. Ano sa tingin niyo? I heard a very large explosion, and looking behind me I saw the volcano erupt, and there was rocks and ash plummeting down the mountain. Akala ni Gordon ay huling sandali ni ito. After about 10 seconds, the rocks started to catch up with me, and I cowered with my rucksack on my back and my hands over my head, protecting me from the rock fall. The rocks were crashing down for about a minute, after which time a black volcanic ash swept over the mountain. It was very hot, and I couldn't breathe. It was suffocating me. I couldn't see my hands, which were protecting my face, and that was very scary. Wala sino man sa mga umakyat ng Mount Kanlaon noong Sabado, Agosto 10, ang nag-akalang puputok ang bulkan, lalo na si Woovie na ilang beses na ring umakyat dito. Yung sky is very clear. In fact nga, nung sumabog yung bulkan, nakita ko pa yung puting, yung parang sa pressure cooker na gumaganon. And then sinabi ko pa kay Albert, yung isang kasama ko, is that, Bert, tingnan mo, ang ganda. And then suddenly, there were lots of yung rocks na bumabagsak na, at the same time gumagaling sa, siguro yung singaw galing sa volcano. At the same time, yung rolling stone, at the same time, galing sa taas. Ganun yung nangyari. Pero, prior to that, wala talagang parang signs or warning na. Ang kawalan ng babala ang dahilan kung bakit 20 minutos bago pumutok ang bulkan, nasa crater pa rin si Pepito at Noel. Nung pababa na kami, nasalubong namin yung ang 2 British at isang guide nila. Kilala siya ni Noel. At talking pa. At pababa na ako, nung tinignan ko sa itaas, nandun pa si Noel. Umupo siya sa bato. Saka nag-meditate siguro. Kasi nature lover yun si Noel. Sabi ko, bilisan mo na. At nang pumutok ang bulkan, isa si Noel sa 3 nasawi. Linggo na umaga nang siya'y natagpuan. Matapos ang ilang oras ay namatay na rin ang kasamahan ni Gordon na si Julian Green. Ang kanilang guide, si Neil Perez, ay hindi rin nakatagal. Si Perez ang pangulo ng Negros Mountaineering Club. Ang kanyang pinsan na si Edwin ay kanyang nailigtas. Sugatan naman ng ibang mga climbers. Kasama rito ang ilan sa 10 Belgians na kasama ni Pepito, Noel at Woovie, isang kaklase at 2 guide. Natagalan ng pagdating ng mga rescuers. Nighttime. So yung mga rescue groups natin, dahan-dahan kasi you have to pass through forested areas. It will take you many hours before you can reach the area. So those were the problems. Darkness is one of them. At saka yung malamig doon, Dahil dito, inabot ang mga climbers ng gabi. Bandang 8:00 na kinumagahan, dumating ang unang chopper na sumaklolo sa mga sugatang climbers. Bakit nga ba pinayagang umakyat ang mga climbers sa bulkan? Not man rin mag-ask of permission. They have not asked any clearance here. Because in the previous years, maraming pumunta sa bundok. They passed in local government, then the local government will ask information regarding the Kanlaon volcano. We have a permit from DNR, local government dun sa La Carlota, meron din kami. So kompleto lahat kompleto yung permit namin. In fact, may orientation pa nga kami before kami umakyat. Ayon na rin sa FIVOLCS, maaari namang akyatin kahit ang tuktok ng bulkan kapag wala silang namatsagang kakaiba o abnormal dito. Kaya lang, go at your own risk, ika nga. Ang sabi naman ng iba, pumutok daw ang bulkan dahil naingayan nito sa mga turista. Ito'y pinabulaanan ng isa sa mga residenteng nakausap namin. Birni Santo, marami umakyat doon, mahigit yata mga 600, ganun mga tao. Doon pa nga yung nagsasaing, nagkakainan. Hindi naman nagagalit yung bulkan. Baka patsambaw nagkataon lang.
4 or 5 experienced mountaineers who climbed Canlaon many times between them. Did not expect anything. We were just a 1 in a million chance, and we were very unlucky that we were on top of the mountain when it erupted. Mistulang sanggol na himbing sa pagkakatulog ang Mount Canlaon. Kung ito'y titingnan, walang mag-aakalang noong isang linggo lamang ay isang trahedyang nangyari dito. Isang hindi inaasahang trahedyang kumitil sa buhay ni na Julian, Neil at Noel. Para sa Brigada 7, kasama si cameraman Nonoy Hamito, ako si Richelle C., reporting mula sa Negros Occidental. Ang Pilipinas po ay nasa earthquake belt at may 88 bulkan. 22 dito ay aktibo. Kaya huwag na nating pagtakhan at mas maging alert na lamang. Magbabalik po ang Brigada 7.